Mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Narito naman tayo para muling pag-usapan ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa aneurysm. Ano nga ba ito? Paano nga ba ito maiwasan? Paano nga ba ito ginagamot? At ano nga ba ang mga sintomas nito? Ayon sa ating dalubhasa, ang aneurysm ay ang paglubo ng ugat sa ating katawan. Ang cerebral aneurysm ang tawag nila dito kung mangyari ito sa utak. Pero hindi lang ito pwedeng mangyari sa utak ayon sa ating mga dalubhasa, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating katawan. At ang isang dahilan or sintomas ng aneurysm ay ang panlalabo ng mata kapag naipit ang ugat sa paningin. Ang pagpikit ng talukap ng mata ay nauwi sa pagkaduling dahil tinamaan ng nerves na nagpapagalaw sa mata. Sintomas din niya ang sobrang pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkawala ng malay, na akala mo migraine yung sintomas pero hindi, dahil yung kakaibang sakit sa batok nito. May mga kaso rin ng aneurysm na namamana ayon sa ating mga dalubhasa. Kaya kung may family history ng aneurysm ang isang pamilya or ikaw, pwedeng magpatingin sa doktor ayon sa ating mga dalubhasa para isailalim sa screening kung ano nga ba talaga ang inyong nararamdaman or gaano na nga ba ito kalala at ano ang pwedeng igamot. At ayon din sa ating mga dalubhasa, maaaring maiwasan ang aneurysm kung magkakaroon ng magandang lifestyle sa ating katawan mula sa pagkain, sa habit natin sa araw-araw na ginagawa natin, more exercise, huwag kumain ng maalat, huwag kumain ng matataba, huwag uminom ng alak. Isa yun sa dapat nating iwasan ayon sa ating mga eksperto para maiwasan ng hypertension o pagtaas ng blood pressure at pagkakaroon ng aneurysm, dahil isa yun sa number 1 na reason kaya nagkakaroon ng aneurysm ang isang tao. At ayon din sa ating mga eksperto, iwasan din ang paninigarilyo at panatilihin ang tamang timbang. Huwag hayaan na maubis tayo or sobrang tumaba sapagkat hindi yun magandang lifestyle na naging rason nga ito ng isang pagpanaw ng isang sikat na singer na si Baldomino dahil sa kanyang sobrang birit ng kanta. Hinugot niya ng todo yung kanta kaya yung kanyang mga ugat sa ulo ay pumutok. At dahil doon, yun yung naging rason ng kanyang maagang pagkamatay. Ang aneurysm ay isang umbok o lumulubo sa dingding ng isang arteries. Ang mga arteries ay ang mga daluyan ng dugo na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen mula sa puso patungo sa ibang bahagi ng katawan. Kung lumaki ang aneurysm, maaari itong pumutok at magdulot ng mapanganib na pagdurugo o magiging sanhi ng kamatayan ng isang pasyente, ayon sa ating mga dalubhasa. Dahil ayon sa ating mga dalubhasa, sa buong mundo halos nasa 500,000 na mga tao ang namamatay kada taon dahil sa sakit na aneurysm. Kalahati ng bilang na ito ay mga nasa edad na 50 pataas. Ayon sa ating mga dalubhasa. Para sa mga nakakaranas nito, subalit gumagaling naman ayon sa ating mga dalubhasa, halos na 60% ang nakakaranas ng neurological problems kahit tapos na siyang gumaling. Ang sintomas ng aneurysm, yung pagsakit niya ay sobrang sakit na kahit inuman mo ng paracetamol ay hindi pa rin maampat ang sakit, hindi pa rin nawawala. Ito yung sakit na talagang hindi mo alam kung ano yung rason. Yung sobrang sakit na halos nasa loob na ng talukap ng ulo mo yung sakit.
Ito yung aneurysm na tinatawag ayon sa ating mga dalubhasa, yung sakit na hindi mo maipaliwanag na kahit anong inom ng gamot ay hindi maampat or mawala-wala. Kaya ayon sa ating mga dalubhasa, para maiwasan ang pag-atake o paglala ng aneurysm, maaaring gumawa ng good lifestyle kagaya ng exercise. Mag-exercise tayo araw-araw para bumaba ang ating mga bad cholesterol, mawala ito at good cholesterol ang matira upang maiwasan ang pagkakaroon ng high blood or pagkagalit ng ating mga ugat sa ating mga ulo o sa ibang parte ng ating katawan, kasi once na namamaga ang ating mga ugat, pwede itong pumutok na magiging dahilan ng malubhang karamdaman ng ating pasyente gaya ng pagkakoma, pagka-stroke at marami pang sakit na pwede siyang maging komplikasyon na dala sa ating katawan. Maaari rin tayong magkaroon ng sakit sa puso at magkaroon ng diabetes ayon sa ating mga dalubhasa. Kaya mas maiging gumawa ng magandang lifestyle. Unang-una yung exercise, sunod ka kumain ng tamang pagkain, mas maganda gulay at prutas na lang. At iwasan ang mga matatabang pagkain, pwedeng magkarne siguro pero wag yung taba, wag na lang kakain ng taba. At kumain ng mga mabibitaminang pagkain, mayaman sa minerals and fibers, at mababa sa fat ayon sa ating mga dalubhasa. Dahil ang fat at kolesterol ay parehong dahilan ng pagkakaroon ng aneurysm, ang mga ito ay nakakapagpataas ng tsansa ng pagkakaroon ng high blood o sakit sa puso, diabetes or aneurysm ayon sa ating mga dalubhasa. Ang pagkain na mas maraming gulay at prutas at kaunting mga karne o processed food at fatty foods ay nakakatulong pagdating sa ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng aneurysm at pagsumpong ng aneurysm at pagmaga ng ating mga ugat sa ating katawan, lalo na sa ugat sa ating mga ulo. Ayan. At ayon rin po sa ating mga dalubhasa, mas maganda rin na kumain ng katamtamang dami lang ng karne, wag masyadong maraming karne, at kumain ng whole grains. At maganda rin kainin na isda, yung salmon, sardinas. Dahil ang sardinas ay mayaman sa omega 3 fatty acid ayon sa ating mga dalubhasa. At maaari rin itong makatulong para bumaba ang level ng kolesterol sa dugo. Dahil ito ay isang uri ng good fat na kailangan ng ating katawan ayon sa ating mga dalubhasa. At ayon rin sa ating mga dalubhasa, panatilihin ang tamang timbang. Huwag nating hayaan tayo ay ma-overweight, kaya mag-ehersisyo araw-araw, balanced diet, tamang balanced diet, tamang pagkain. Mas maganda prutas at gulay lang ang kainin para magkaroon tayo ng malusog na mga ugat at maiwasan ang pagkakaroon ng aneurysm at maiwasan din ang pagkaka-overweight na nagiging dahilan ng alta presyon at sakit sa puso, diabetes at aneurysm ayon sa ating mga dalubhasa. At para ayon sa ating dalubhasa, para yung ating dugo sa ating puso ay magkaroon ng maayos na pump, makapagbigay siya ng maayos na pump, maayos na hangin para magkaroon tayo ng maayos na puso, malusog na puso, magkaroon ng maayos na daloy ng dugo sa ating puso at dahil doon maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakapagpahina sa arteries ang pagkakaroon ng aneurysm sa ating katawan. Pagka mataas yung ating alta presyon, yung ating high blood, na humihina ang ating arteries sa ating mga ugat or yung ating mga ugat ay humihina, kaya nahihirapan ang pagpump ng dugo o hangin.
nahirapan ng pagdaloy ng dugo. Kumbaga dahil doon, mas nagkakaroon ng posibilidad na magkaroon ng sakit sa puso ang isang tao at higit sa lahat, magkakaroon ng aneurysm o pagmamaga ng ugat sa ating puso o sa ating utak o sa iba pang parte ng ating katawan. At ayon din sa ating mga dalubhasa, iwasan ang paninigarilyo. Dahil po ang pagkakaroon ng aneurysm ay nagiging sani rin ito ang paninigarilyo ng isang tao. At pwede ka rin magkaroon ng cancer sa baga, ayon sa ating mga dalubhasa. Tumataas din ang tsansa para magkaroon ng cardiovascular problem ang isang tao. At kasama na nga dito ang aneurysm ayon sa ating mga dalubhasa. Kaya iwasan ang paninigarilyo. At para maiwasan din ma-develop ang aneurysm na lubhang mapanganib sa ating katawan o sa ating kalusugan ayon sa ating mga dalubhasa. Kaya kung naninigarilyo po kayo or sino pa man sa ating pamilya, mas maiging payuhan na itigil po ang paninigarilyo. Bawasan din po or iwasan ang pag-inom ng alak ayon sa ating mga dalubhasa dahil ito po ay masama sa ating kalusugan dahil pwede rin po nito maapektuhan ang ating kidney. Ang ating pong kidney kasi ang nagpipilter ng ating mga pinapasok sa ating katawan. Kung nahihirapan ng mag-filter yung ating kidney sa ating mga pinapasok sa ating katawan, ibig sabihin yung ating mga ugat ay hindi na maayos ang takbo sa ating katawan. Kaya maaring may posibilidad na tayo ay magkaroon ng aneurysm o pagmaga ng ugat sa ating katawan. At pagpatuloy pong namaga ang ating mga ugat sa ating katawan, sa ating ulo, sa iba pang parte ng ating katawan, maaari po itong pumutok at magiging dahilan ng maagarang operasyon na gagawin ng ating mga dalubhasa at maaari rin po itong mauwi sa iba't ibang komplikasyon ng sakit na tutubo sa ating katawan. Kaya kung may nararamdaman na po kayo na gano'n, mga sintomas, mas maganda magpa-check up agad sa ating mga dalubhasa upang mabigyan ng tamang gamutan. Ayan lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget subscribe, Health 7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless.